Hindi dapat na ginagawang biro ang pananakit ng damdamin ng ibang tao. Hindi rin dapat gumagamit ng iba para lamang makausad tayo mula sa sakit na nararamdaman natin. Ikaw, kabarangay, handa ka bang pumasok sa relasyon kahit na hindi mo pa mahal ang isang tao? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nela. 29 years old na ngayon at nagtatrabaho bilang isang IT specialist. Nagkaroon ako ng long-time boyfriend noon. Carlo ang pangalan niya at akala ko talaga ay siya na. Yung makakasama ko sa panghabang buhay. Marami na kasi kaming plano para sa hinaharap namin. Mga plano na ako na lang pala ang may gustong tuparin. Dahil bigla na lang niyang tinapos ang 6 na taong relasyon namin noon. Ang sabi niya noong unay naguguluhan daw siya sa nararamdaman niya. At magulo rin daw silang magkakapatid noon. Ayoko mang pumayag ay wala na akong nagawa pa pero pagkalipas lamang ng 3 buwan mula nang maghiwalay kami, nalaman ko na lamang na pakakasalan na niya ang bagong girlfriend niya na buntis na noon. Doon na naging malinaw sa akin ang lahat, Papa Dudut. Nasaktan talaga ako ng sobra at hindi ko alam kung paano magsisimulang muli. Halos araw-araw akong umiiyak sa tuwing naaalala ko ang relasyon namin ni Carlo. Hanggang sa imbitahan ako ng kaibigan at katrabaho ko na si Camille na magbakasyon muna sa probinsya nila sa parteng Visayas. Gusto niya raw na tulungan ako na makapag-move on. Kaya naman sumabay na ako ng request sa kumpanya namin na makapag-work from home setup muna na kaagad namang na-approve. Tumira kami sa isang transient house na pagmamay-ari mismo ng tita ni Camille. Doon ko rin nakilala si Joshua nang minsan nasa may tabing dagat kami ni Camille. Guwapo siya, matangkad at palangiti. In-invite niya ako kinabukasan noon sa bahay nila na malapit lang naman daw sa transient house namin. Fiesta daw kasi sa kanila at may kaunting handaan. Sasama dapat si Camille pero umatake ang migraine niya kaya naman ako na lamang ang pumunta sa bahay nina Joshua, Papa Dudut. Ang sarap nitong pansit, Joshua. Mabuti naman at nagustuhan mo. Special recipe talaga yan ni Mama. Pero masarap talaga lahat ng pagkain na handa nyo. Itong pansit lang talaga yung pinakapaborito ko sa lahat. Yan din kasi ang palaging request ni Joshua tuwing may handaan dito sa bahay. Di pwedeng mawala ang pansit na yan. Kahit nga yung ibang kamag-anak namin kapag pumupunta dito sa bahay, yung pansit din ang palaging hinahanap. Sayang nga lang at hindi sila makakapunta ngayon kasi may iba na silang nakaset na mga lakad. Okay lang yun, Joshua. Sigurado naman ako na may iba pang chance o okasyon pa na makilala ko sila. Sasarap ba naman ang luto ng mama mo? Papapabalik talaga ako dito sa inyo. Akala ko nga, hindi mo magugustuhan ang mga simpleng pagkain na inihanda ko. Naku, sa quality at lasa ng mga niluto nyo po, pwedeng ilaban sa mga sikat na restaurant sa Manila yung tita. Iyan naman ang malabong mangyari dahil wala naman akong balak magtayo ng restauran. Gusto ko lang talaga magluto. Nako, lalo na kapag may mga okasyon dito sa bahay. At natutuwa ako na nagustuhan mo ang mga niluto kong pagkain. Nako tita, sobrang nagustuhan ko po talaga. Kapag napadalas ako ng kain dito sa inyo, baka hindi na ako makilala ng mga magulang ko pagbalik ko sa Manila. Dahil sigurado tataba talaga ako sa sarap ng mga pagkain nyo dito. Nga pala, Nela, wala ka namang gagawin mamaya, no? Ipapasyal sana kita sa may perya mamaya. Ay,
dumaan din kayo ng simbahan para makita ni Nela kung gaano kaganda ang simbahan natin dito. Yun kung okay lang naman sa kanya. Nako, oo naman po, ayos lang sa akin. Wala naman po kung kahit na anong lakad ngayon, tita Mabuti naman kung ganon. Para makita mo na kahit maliit yung bayan namin, marami ka pa rin pwedeng pasyalan dito. Sigurado naman po ako na mag-e-enjoy ako sa araw na to kasi kasama ko si Joshua. Joshua, thank you sa paghatid mo sa akin pa uwi ha. Wala yon. Sana nag-enjoy ka kanina. Naku, kung alam mo lang. Sobrang nag-enjoy talaga ako kanina. Naubos nga yung energy ko sa katatawa dahil sa mga joke na baon mo Tapos sobrang ganda pa ng lugar na pinasyalan natin kanina. Sobrang relaxing talaga. Ako rin, sobrang nag-enjoy ako kanina. Lalo na nung hinawakan mo yung kamay ko habang naglalakad tayo sa may tulay kanina. Bakit? Ayaw mo ba yung ginawa ko na yun? Siyempre, sobrang gusto, Nela. Nagulat lang talaga ako, tsaka natatakot ako na baka isipin mo na sinasamantala ko yung kabaitan mo. Gusto ko lang talaga na ma-enjoy mo ang lugar namin at yung bakasyon mo. Para saan yung halik na yon? Para ipaalam sa'yo na sobrang nag-enjoy ako nakasama ka. Ang dami mo pa kasing sinasabi Sorry. Sige, uuwi na rin ako para makapagpahinga ka na. Okay, sige. Ingat ka sa pagmumotor mo ha. Salamat. See you tomorrow. Oo naman, pupuntahan kita ulit dito. See you bukas. Bye. Sus, nangangamoy love life na yata tayo dito, Kanina ka pa ba dyan sa likod ko, Camille? Ay, hindi naman. Pero kanina pa ako nakasilip dun sa may bintana. At nakita ko na hinalikan mo silip si Joshua. Grabe, sis! I'm so happy for you! Finally, makakalimutan mo talaga yung ex mo dahil dyan sa bago mong love life. Bagong love life ka dyan. Hindi ko jojowain si Joshua, no? Hala, bakit may goodbye kiss ka pa sa lips kanina? Ano ka ba? Etos lang yun. Gusto ko lang siyang pakiligin at saka yung sarili ko habang nandito tayo sa probinsya. Pero wala talaga akong balak dalhin sa Manila kung ano man yung meron sa amin ni Joshua. No? Hanggang dito na lang yun. Pagbalik natin ng Manila, back to reality na rin ako tas ibablock ko na rin yan si Joshua. Papadudot na padalas ang pagkikita namin ni Joshua. Palagi niya akong pinupuntahan sa transient house namin. Minsan dumadalaw siya doon pero mas madalas na namamasyal kami sakay ng motor niya. Pinakilala niya ako sa mga kaibigan at ibang kamag-anak niya. Palagi siyang tinutokso ng mga ito sa kung ano raw ba ang estado ng relasyon naming dalawa. Siyempre, ngumiti lamang ako habang si Joshua ay namumula mga pisngi. Sa totoo lang, wala sa plano ko ang pumasok kaagad sa isang relasyon. Hinahayaan ko na mag-enjoy muna ako sa mga kung sino man ang makikilala ko. Nagkataon na si Joshua ang nandun sa probinsya at nag-i-enjoy naman talaga ako noon na kasama siya. Nakita ko naman na masaya rin siya lalo na kapag magkahawak ang mga kamay namin o kapag nilalambing at hinahalikan ko siya. Gusto ko naman si Joshua pero hindi ko siya nakikita na boyfriend ko ng pangmatagalan, Papa Dudut. Girl, una na ako sa loob ng airport, ha? Sige, susunod na rin ako. Ay, bye, Joshua! Bye, Camille! Joshua, thank you nga pala ulit sa paghatid mo sa amin ni Camille dito sa airport ha. Nanghiram ka pa talaga ng kotse para lang magkasya yung mga gamit namin.
Wala yon. Gusto ko rin naman na ako mismo ang maghatid sa inyo dito eh. Sayang nga lang at hindi ka na nakapagpaalam kay mama. Ako, oo nga eh. Si Camille kasi late na nagising. Kaya hindi natuloy yung plano natin na dumaan muna sa inyo bago dumiretso sa airport. Okay lang kasi nakausap ka naman namin saglit ni mama sa video call kanina. Natuwa nga ako kasi nakausap ko siya kahit saglit lang eh. Alam mo, sobrang mamimiss ko talaga yung mga luto niya. Yung mga luto lang ba ni mama ang mamimiss mo? Pati yung lugar na to. Yung mga pagkain dito, tsaka... Ako. Ang lambot talaga ng mga kamay mo, Nela. Mamimiss kong hawakan ng mga to. Alam mo, nag-usap kami ni mama kagabi at nagpaalam na ako sa kanya. Ano namang pinagpaalam mo sa kanya? Na gusto kong pumunta ng Manila. Ha? Pupunta ka ng Manila? Di ba sinabi ko naman sa'yo yung mga plano ko? Na gusto kong sumunod sa'yo sa Manila? Oo nga, pero hindi ko naman alam na seryoso ka nung sabihin mo yun. Bakit naman ako hindi magiging seryoso eh? Alam mo naman na seryoso ako sa'yo. Nela, hintayin mo ako ha. Anong ibig mong sabihin? Hintayin mo yung pagdating ko sa Manila. Mag-iipon lang ako ng konti tapos susunod na rin ako sa'yo doon. May nakausap na rin ako na kamag-anak namin na nakatira doon. Matutulungan daw nila akong makahanap ng trabaho saka pwede pa nila akong patuloyin muna sa kanila hanggang Teka, Joshua, relax ha, relax. Ang dami mo ng plano eh. Hindi ko na masundan lahat. Sorry, medyo na-excite lang ako na magsimula ng bagong buhay kasama ka. Ang totoo, medyo kinakabahan din ako kasi never pa ako nakapunta ng Manila eh. Pero huwag kang mag-alala. Mabilis naman akong masanay sa isang lugar. Sigurado ako na makakahanap ka agad ako ng trabaho na malapit sa'yo. Para palagi pa rin tayong magkasamang dalawa. Joshua, I'm sorry ha, pero sa tingin ko, huwag ka munang magpadalos-dalos sa mga desisyon mo. Hindi ako nagpapadalos-dalos, Nela. Pinag-isipan ko na lahat to. Sigurado na ako sa mga gusto kong gawin at pagsunod sa'yo sa Manila. But I don't think we're going to work. Ano bang sinasabi mo, Nela? Joshua, I'm sorry pero hanggang dito na lang tayo. Hindi ko maintindihan. Gusto mo rin naman ako, di ba? Nela, sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo na rin ako, di ba? Aminin ko na nag-enjoy ako sa lahat ng oras na kasama kita. Kaya lang Ano? hindi kita mahal. I'm sorry, Joshua. Hanggang dito na lang talaga tayo. Papa Dudut, kahit noong mga araw na magkasama kami ni Joshua, palagi kong naririnig ang mga plano niya na pagsunod sa akin sa Maynila at paghahanap ng trabaho dito. Hindi ko naman sineseryoso yun kasi wala talaga sa isipan ko na patagalin ang kung anuman ang meron sa aming dalawa. Gusto ko lang mag-enjoy at saglit na makalimot sa pagkawasak ng puso ko nang dahil sa ex-boyfriend ko. Pero hindi ibig sabihin na gusto ko nang pumasok sa isang relasyon. Nagigilty din naman ako sa mga sinabi ko sa kanya lalo na nang naluluhan na niya akong niyakap ng mahigpit. Paulit-ulit niyang sinasabi kung gaano niya ako kamahal at kung gaano niya kagusto na sumunod sa Maynila para makasama ako. Pero bukod sa hindi pa ako handang pumasok sa relasyon, hindi rin talaga si Joshua ang tipo na gagawin kong boyfriend. Alam ko sa sarili ko na kahit formal niya akong ligawan ay hindi ko siya seseryosohin o sasagutin man lang, Papa Dudut. Hindi ko nakikita na magiging kami in the near future, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang makabalik ako ng Maynila ay naramdaman ko na kahit papaano ay nakatulong ng isang buwan ang pagbabakasyon at trabaho ko sa probinsya.
Mula kasi noon ay hindi na ako gabi-gabing umiiyak ng dahil sa ex-boyfriend ko. Hindi ko na rin siya masyadong naaalala at kung pumasok man siya sa isipan ko ay napapailing na lamang ako at hindi na naiiyak kagaya noong bago pa lamang kaming naghiwalay. Si Joshua naman ay panay pa rin ang pagtitext at chat sa akin noon, Papa Dudut. Halos araw-araw ay tumatawag din siya sa akin. Kahit blinak ko na ang number niya at mga social media accounts. Kaya lang gumagamit pa rin po siya noon ng ibang mga number at nagka-create pa ng ilang dami account para i-message ako sa aking Facebook. Minsan pa nga ay nagko-comment pa siya sa mga public post ko na kaagad ko namang dinidelete. Kaya naman nag-decide na po ako noong i-private na ang lahat ng mga social media accounts ko. Papa Dudut. Uy, kumusta ka na? Kumusta pakiramdam mo? Ito, medyo mabigat pa rin yung pakiramdam ko pero mas okay naman kaysa kahapon. Pasensya na pala kung ikaw yung sumalo ng trabaho ko, ha? Ano ka ba? Ayos lang yun. Mas mahalaga na makapagpahinga ka ngayon. Ano daw ba yung sakit mo? Di ko pa nga alam kasi wala pa yung resulta ng blood at lab test ko. Ngayon pa lang makukuha ni Mami. Pero alam mo, pakiramdam ko dengue to eh. Talaga? Paano mo naman nasabi? Parang lahat kasi ng sintomas naramdaman ko kahapon eh. Kaya nung sabihin ng doktor na kailangan ko magpa-confine, pumayag na kagad ako. Taas na rin kasi ng lagnat ko, saka parang mahihimatay na ako sa sobrang bigat ng pakiramdam eh. Kaya nga magpahinga ka lang na mabuti para makabalik ka na dito sa office at makapagtsikahan na ulit tayo. Ay nako, yan talaga yung una kong gagawin kasi sobrang boring dito sa ospital. Ramdam ko nga. Sige na girl. Kailangan ko rin ibabatong tawag at may mga kailangan pa akong tapusing trabaho. Get well soon ulit ha. Salamat Camille, bye. Gising ka na pala. Opo, tumawag kasi si Camille kanina eh. Kumusta nang pakiramdam mo ngayon? Mas maayos na po kaysa kahapon. Ang haba rin po kasi ng tulog ko, umiepekto na rin siguro yung mga gamot na pinainom sa akin. Mabuti naman kung ganun. Nag-alala talaga ako kasi ramdam ko yung panghihina mo kanina. Tapos ang taas pa ng lagnat mo. Hirap pa nga rin po talaga ako makabangon kaya tumawag na po ako kagad sa opisina para ipaalam na hindi pa ako makakapasok. Siya nga pala, nakuha ko na nga pala ang mga resulta ng lab at blood test mo. Normal lahat ang resulta, Nela. Ha? Wala po akong dengue? Yun din ang akala ko na sakit mo pero wala ka daw dengue o kahit na anong sakit. Pero bakit iba po yung pakiramdam ko sa katawan ko? Para akong tatrangkasuhin na basta hindi ko maintindihan eh. Ano ba kasing ginawa niyo ni Camille sa bakasyon niyo at bigla ka na lang ng hina ng ganyan? Normal lang pong bakasyon tsaka pamamasyal. Wala po kaming kahit na anong extreme na activity na ginawa doon. Pero bakit naman parang masyadong nabugbog yung katawan mo sa pagod? Di ko rin po alam, Mami eh. Basta paggising ko kahapon, para akong nag-gym ng isang buong linggo dahil sa sobrang sakit ng katawan. Papa Dudut, sobrang weird talaga ng pakiramdam ko ng umaga na yon. Masakit lahat ng parte ng katawan ko. Pati paglalakad noon ay nahihirapan ako kaya pumayag na kaagad ako na magpa-confine. Sa dami ng test na ginawa sa akin ay hindi rin nila nalaman kung ano ang naging dahilan ng biglang panghihina ng katawan ko. Ilang ulit din nagtatanong sina Mommy at Daddy noon tungkol sa mga ginawa namin sa probinsya. Inisip kasi nila na baka kung ano-anong activity ang ginawa namin kaya sumakit na lamang bigla ng gano'n ang katawan ko. Pero bukod sa pagtatrabaho sa transient house at pamamasyal kasama si Joshua ay wala na akong ibang natatandaan na ginawa namin.
Mabuti na lang kahit papaano ay nagsimulang gumaan ang pakiramdam ko sa paglipas ng 3 araw. Umuwi na ako ng bahay at kinabukasan ay nakabalik na rin po ako sa pagtatrabaho. Nagsimula nang maging normal ang lahat sa buhay ko dahil hindi na rin nangungulit pa si Joshua. Pero isang kakaibang pangyayari ang naranasan ng katawan ko noon, Papa Dudut. Ano tong nandito sa mukha at leg ko? Bakit ang dami kong sugat? Mami! Mami! Oh, anak. Bakit sumisigaw ka dyan at... Ay, Diyos ko! Anong nangyari sa mukha at leeg mo? Hindi ko po alam, Mami. Tingnan niyo po, meron din dito sa braso ko. Ang dami mong butlig sa mukha at parang... Ay, parang nagsusugat na ang mga nana. Ang kati-kati nga po eh, tas ang hapdi ng balat ko ngayon. Ay, Diyos ko, anak. Namumula at namamaga talaga yung mga sugat mo. Pati yung mga mata mo namamaga din. Mami, ano kaya to? Hindi ko rin alam. Ang mabuti pa magpalit ka na ng damit at pupunta tayo ng ospital ngayon din. Naila, kumain ka muna nitong sopas na binili ko. Wala po akong ganang kumain, Mami. Kati na naman talaga ng leeg ko. Anak, kailangan mong kumain bago ka uminom ng mga gamot mo. Hindi ko nga po alam kung epekto pa yung mga gamot na yan sa akin, May. Kanina pa po ako nagpapahid ng mga ointment na nireseta ng doktor na bilhin natin. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin nararamdaman yung epekto. Kati-kati pa rin po ng balat ko. At saka, namamaga pa rin po yung mga sugat sa leeg at mukha ko. Kaya nga kailangan mong kumain para mainom mo na rin tong mga gamot mo. Nela? Oh, Camille, ikaw pala yan. Pasok ka na dito. Sige po, tita. Nela. Nela, anyari sa'yo? Nag-send na ako ng picture sa'yo, di ba? Bakit parang gulat na gulat ka pa rin? Kasi, mas grabe pala kasi talaga yung itsura ng mga sugat dyan sa balat mo pag sa personal. Pangit ba? Hindi naman. Pero, oo, pangit. Medyo nakakadiri siya tingnan eh. Tsaka, nanana yung dyan sa mukha at leg mo. Tapos parang may tutubo na rin dyan sa mga braso mo. Kinakamot mo ba yung mga yan? Kanina ko pa nga siya sinasaway sa pagkakamot na ginagawa niya. Sobrang kati naman po kasi talaga, Mami. Kaya ang hirap pigilan. Ano daw sabi ng doktor? Hindi nila malaman kung anong klase ng rashes o sugat yung lumalabas sa balat ko. Hindi naman daw skin asthma o allergy. Kaya baka lumipat na lang kami ng ibang ospital bukas ni Mami. Alam mo, sa tingin ko, Nela, hindi na ospital ang kailangan mong puntahan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sa itsura ng mga katikati mo sa katawan, sa tingin ko, kailangan mo nang magpa-albularyo. Papa Dudut, akala ko nung una ay nagbibiro lamang si Camille nang banggitin niyang tungkol sa albularyo. Iniisip ko noon na baka gusto niya lamang na pagaanin ang nararamdaman ko. Grabe kasi talaga ang itsura ko noon, Papa Dudut. Para akong may bulutong na mas malala pa doon. Magkakaibang sugat ang tumutubo sa mukha at buong katawan ko. Pero lahat sila ay sobrang kati na para bang may kung anong lalabas mula sa balat ko. Kaya naman awang-awa talaga sa akin si Camille, lalo na nang mas matagal niyang matitigan ang balat ko.
Nakita niya kung paano ako nasasaktan sa bawat pagkilos ko. Papa Dudut, hindi ako masyadong naniniwala sa mga maligno o ano pang mga may kinalaman sa kababalaghan. Mas pinapaniwalaan ko pa ang kakayahan ng siyensya. Alam ko na may scientific explanation ang kung anuman ang pinagdadaanan ko noon. Sadyang nahihirapan lang ang mga ospital na matukoy kung ano talaga ang pinagmumulan ng mga tumutubo sa balat ko. Kaya naman hindi ko na sineryoso ang kung ano man ang sinabi ni Camille noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mas lumala ang kalagayan ng balat ko noon. Nakatatlong ospital na kami na pinuntahan pero walang mga doktor ang makapagbigay ng malinaw na paliwanag sa kung ano nga ba ang tumutubo sa balat ko. Kung ano-anong mga ointment at oral medication ang ibinigay nila sa akin. Wala ni isa sa mga yon ang tumalab at nakapagpagaling ng balat ko. At sa bawat araw na lumilipas ay ramdam ko yung mas paglalim ng mga sugat sa lahat ng parte ng katawan ko. Sobrang hirap linisan ang mga sugat ko dahil palagi itong nagdurugo o pumuputok ang mga nana. May malagkit na likido na lumalabas doon na may mabahong amoy na kasama. Nang maubos ang sick leave credits ko ay pinilit kong pumasok sa opisina pero nahirapan akong mag-commute. Kitang-kita kasi sa balat ko ang mga sugat ko. Kaya naman nag-face mask at long sleeve na talaga ako kaya lang dumidikit ang mga sugat ko sa mahabang manggas ng damit ko. At may kakaiba ring amoy ang ibinibigay ng katawang ko kahit naliligo naman ako sa araw-araw. Nag-request na lamang ulit ako ng temporary work from home setup sa opisina. At dahil sa kalagayan ko ay pumayag naman sila sa request ko. Pero habang tumatagal ay mas lalo akong nahihirapan noon, Papa Dudut. Dahil bumalik ang pananakit ng katawan ko hanggang sa dumating ako sa puntong nagdesisyon na akong sundin ang payo ni Camille na papuntahin sa bahay namin ang kilala niyang manggagamot na si Mang Emong, Papa Dudut. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon, Nela? Masakit pa rin po yung mga sugat ko eh. Parang gumagalaw yung mga sugat ko at may lalabas na kung ano mula sa loob nito. Napansin ko nga ang sariwa ng mga sugat sa balat mo. Mang Emong, ang sakit din po ng buong katawan ko eh. Para po akong sinagasaan at tumakbo ng ilang daang kilometro. Uminom na nga po ako ng gamot sa sakit ng katawan pero wala po talagang epekto eh. Alam mo, pagpasok ko pa lang dito sa kwarto mo, may kakaiba na ako agad na nararamdaman eh. Ano pong ibig niyong sabihin? Nela, meron ka bang nakaaway bago mo naramdaman ang lahat ng ito? Nakaaway? Wala naman po, Mang Emong. Mabait na bata ang anak ko. Kahit sa kapitbahay o mga kamag-anak namin, wala siyang nakakasamaan ng loob. Kahit po sa opisina, wala akong natatandaan na nakakaaway ko. Wala ka bang naalala na baka may nasaktan kang tao kahit hindi mo sinasadya? Wala naman po kasi hindi po talaga ako palaaway tsaka... Nela, si Joshua. Sinong Joshua? Yung yung lalaking nagkagusto kay Nela nung nasa probinsya kami. Naging boyfriend mo ba siya? Hindi po, Mami, pero gusto niyang sumunod dito sa Manila para makasama ako. Pero sinabihan ko siya na wag na. Kasi ayoko na siyang paasahin palalo. Kaya ayun, pinutol ko na lahat ng pwedeng maging komunikasyon naming dalawa. Alam mo, feeling ko talaga si Joshua yun. Wala na ibang pwedeng gumawa sa'yo niyan kundi siya lang. Parang imposible naman yung sinasabi mo dahil alam kong mabuting tao si Joshua.
Maraming pwedeng gawing bagay ang mga taong sobrang nasaktan. Sandali. May gagawin lang ako rito. Mang Emong, ano po yung sinusulat niyo sa papel? Orasyon ito. Laban sa barang na nangyayari ngayon sa kaibigan mo. Barang? Ibig sabihin po mambabarang si Joshua? Pwedeng oo. Pwede rin namang pinabarang kanya sa ibang tao. Pero nararamdaman ko na malakas ang kapangyarihan ng mambabarang na to. At malaki ang galit na nararamdaman ng taong gumawa sa iyo nito. Manong, ano pong gagawin niyo dyan sa maliit na papel na yan? Ito, irorolyo ko ito. At iipit ko sa ilalim ng hinlalaki ng kanang paa ni Nela. Pero Ineng, ngayon pa lang sasabihan na kita na masakit itong gagawin ko, ha? Paano po magiging masakit Papel lang yung ilalagay niyo sa hinlalaki ng paa niya. Hindi lang ito basta papel. Papel na may nakasulat na orasyon at kasamang dasal ko. Nela, ilalagay ko na ito dito sa ilalim ng hinlalaki mo, ha? Ano man ang sakit na maramdaman mo, kailangan mo yung tiisin. Dahil doble o triple ang sakit na nararamdaman ng taong gumawa nito sa'yo. Sige po, Mang Emong. Sige, ito ha. Ilalagay ko na, Nela. Tiisin mo lang. Tiisin mo. Kailangan nating mapaalis ang mambabarang na gumawa nito sa katawan mo. Mang Emong! Ang sakit! Kung sino ka mang mambabarang ka, tigilan mo na ang katawan ng babaeng ito! Ano po? Ang sakit na! Kailangan nating mapatigil ang mambabarang na yan. Tinisin mo ang sakit, Nela. Dahil mas nasasaktan ng mambabarang sa oras na to. Kaya ikaw, mambabarang ka. Tigil mo na yung ginagawa mo sa katawan ni Nela. Tigilan mo na ang pambabarang mo sa kanya. Emong, ayoko na po. Sobrang sakit na po talaga. Tama na po. Mang Emong, ayoko na po. Sobrang sakit na po talaga. Tama na po. Papadudot nung sabihin ni Camille na baka si Joshua ang may pakana sa kung ano man ang nangyayari sa akin ay hindi talaga ako makapaniwala. Kasi bukod sa hindi naman ako naniniwala sa kulam ay naniniwala ako na mabuting tao si Joshua. Kahit nasaktan ko siya, alam ko na hindi niya kayang gawin sa akin ang bagay na yon. Sa maikling panahon na nakasama at nakilala ko siya ay sigurado ako na mabuti siyang tao. Hindi ko rin alam kung may epekto pa ba talaga sa kanya yung ginawa ng albularyo sa akin, pero sobrang sakit talaga physically nung ginawa niyang pag-ipit ng rolyo sa daliri ng hinlalaki ng kanang paa ko. Pakiramdam ko ay parang sinusunog o pinapako ang daliri ng mga paa ko. Ang sabi ng albularyo ay doble o triple raw ang sakit na nararamdaman ng taong kumukulam sa akin dahil sa ginagawa niya. Pero pagkatapos nga raw ng lahat ng yon ay wala ring nangyaring pagbabago sa mga sugat ko. Mas lalo pang ang lumala ang mga sugat sa balat ko. Sinubukan naming kontakin si Joshua para humingi ng tawad sa kanya. Inunblock ko lahat ng social media account at cellphone number na ginamit niya noon para makontak ako. Kaya lang ay wala na rin akong makontak alinman sa mga account o cellphone numbers na yon. Papadudot. Nela, si Tita Joanne mo to. Pwede ba akong pumasok? Sige po, tita. Pasok po kayo.
Kumusta ka na? Ayos lang naman po. Kanina ka pa hinahanap ng mga pinsan mo. Pero ang sabi ng mami mo, ayaw mo daw lumabas ng kwarto mo. Ayoko lang naman po na mapag-usapan ako sa labas, Tita Joanne. Nakikita niyo naman po yung kalagayan ko ngayon, di ba? Ang dami ko pong sugat sa balat. Ano bang sabi ng doktor na tumingin sa'yo? Hindi po nila matukoy kung ano tong tumubo sa balat ko eh. Ginamit ko naman po lahat ng nireseta nilang ointment. Ininom ko lahat ng gamot na kailangan kong inumin. Pero wala pong gumana ni isa sa mga yun. Nagpatingin na nga rin po ko sa ibang manggagamot eh. Ano naman ang naging resulta ng pagpapatingin mo sa manggagamot? Sabi niya po, pinabarang daw po ako nung taong galit na galit sa akin. May nakaaway ka? Kaya kanya pinabarang? May nasaktan po akong tao, tita. Hindi ko po sinasadya na paasahin siya sa bandang huli. Alam niyo, tita, sa totoo lang po, hindi naman ako naniniwala sa barang o sa kung ano pa mang mga kababalaghan eh. Pero sa tingin ko, deserve ko po kung ano man po yung nangyayari sa akin ngayon. Nela, wag mong sabihin yan. Nakasakit po kasi ako ng tao, Tita Joanne. Gumamit ako ng ibang tao para makamove on agad dun sa ex-boyfriend ko. Ginamit ko lang siya para sa sariling kapakanan ko. Kung totoo man po na pinabarang niya ako, hindi ko siya masisisi kasi nasaktan lang naman po siya ng dahil sa akin eh. Nasaktan siya dahil sa pagiging makasarili ko. Hindi ko alam kung makakatulong to. Pero gusto mo bang ipag-pray over ka namin ng mga ka-churchmate ko? Imbitado rin kasi sila sa birthday celebration ng lola mo, kaya nandyan din sila ngayon sa labas. Sigurado ako na kahit paano, makakatulong to sa kalagayan at nararamdaman mo ngayon. Kung ayos lang sa'yo, papapasukin ko sila dito sa kwarto mo para makapag-pray over tayo ng sabay-sabay nila. Sige po, tita. Ayos lang po sa akin. Sa tingin ko, matinding dasal ang kailangan ko para tuluyan na akong gumaling. Sadyang nakalimutan ko lang na may Diyos pala. At yun ang kailangan kong ibalik sa buhay ko. Ang pananampalataya ako sa Diyos. Papadudo, tuluyan na talaga akong nawala ng pag-asa na gumaling noon. Grabe na kasi talaga yung mga butlig, sugat at mga nana na kumalat sa balat ko. Naamoy ko na rin noon ang malansang amoy ng mga sugat ko na yon. Kaya hindi na talaga ako makalabas pa ng bahay kahit para man lang mamalengke o tumambay sa mall. Nag-request na rin ako ng pangmatagalan na work from home setup. Buti na lang at pinayagan ako ng kumpanya namin kasi kung hindi ay baka maparesign na lamang ako nang wala sa oras. Hindi ko na kasi talaga kayang bumiyahe o pumasok sa opisina. Grabe yung tinginan at parinig sa akin ng mga tao sa paligid ko. Kita ko yung pandidiri sa mukha nila at yung mga tinginan ng mga mata nila sa balat ko. Parang gusto ko na lamang lamunin ako ng lupa noon. Kaya naman wala na akong ibang ginawa kung hindi ang magtrabaho at magkulong sa loob ng kwarto ko. Kahit pa nga may family gathering na sa bahay namin mismo ginaganap ay nagkukulong pa rin ako sa kwarto ko. Ayoko kasing makita at pandirihan ako ng mga tao. Nagdalawang isip pa nga akong pumayag nang sabihin ni Tita Joanne ang tungkol sa pagpipray over na gusto nilang gawin sa akin. Pumayag na lamang ako kasi naisip ko na wala na rin namang mawawala. Ilang saglit lang pagkatapos niyang lumabas. Bumalik din siya sa kwarto kasama ang ibang mga churchmate niya. Sinabihan niya muna ako noon na ipikit ang aking mga mata. Pagsisihan ko ang mga kasalanan ko at humingi ako ng tawad sa mga taong nagkasala sa akin. Sinunod ko po ang lahat ng sinabi niyang yon hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili ko na umiiyak. Habang nagpe-pray over sina Tita Joanne ay halo-halo ng emosyon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Guilt, galit,
takot at awa. Halos humaguluhol na ako nang matapos sila sa kanilang pagdarasal. Pagkatapos noon ay biglang gumaan ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano at bakit nangyari yon, at pagkalipas nga ng ilang araw ay himalang unti-unting natuyo ang mga sugat ko hanggang sa tuluyan na ngang gumaling ang mga yon. Hindi ako naniniwala sa kababalaghan, pero sigurado ako na malaking tulong ang pagpe-pray over na ginawa sa akin nila Tita Joanne. Ngayon po, Papa Dudut, 2 taon na rin ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito. Wala na akong naging balita pa kay Joshua. Hindi ko na rin sinubukan pang hanapin si Joshua at wala na rin ang mga sugat sa balat ko. Pero may naiwan na malalim na mga peklat na palaging nagpapaalala sa akin na huwag paglaruan ang damdamin ng ibang tao. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana po ay may naiwan po itong aral sa ating mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Nella. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Saya at ginhawa ang kayang ibigay sa atin ng wagas na pag-ibig. Pero minsan kapag ito'y sumobra, kaya rin itong wasakin hindi lang ang ating puso, kundi pati na rin ang katahimikan ng ating isipan. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang magmahal ng sobra? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ng Barangay Love Stories. Ako po si Wilfredo pero tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Wawi. Isa po akong masugid na taga-subaybay ng inyong programa at ngayon po ay ako naman ang magbabahagi ng aking kwento. O mas tamang sabihin ang kwento ng aming pamilya. Nitong taon lang po ay nagdiwang ng karawan ng aking ina. Sa aming salo-salo ay nabanggit niya ang isang hiling na matagal na niyang gustong matupad. Na sana'y magkaroon ulit siya ng pagkakataon na makitang muli ang kaisa-isa niyang kapatid na si Tito Marlon. Papa Dudut, ang pinakaunang alaala ko kay Tito Marlon ay noong grade 1 pa lamang ako. Hinding-hindi ko siya malilimutan dahil napakalambing niya sa aming magkakapatid. At dahil ako po ang panganay na pamangkin sa pamilya, masasabi kong ako ang pinakapaborito niya. Tanda ko pa noon, kada uwi niya galing trabaho ay palagi niya akong dinadalhan ng comics na mula pa sa mga dyaryo. Tuwing bagong sahod ay hindi nawawala ang paborito naming donut na pasalubong niya. Siya na rin po ang tumayong ama ko sa maraming pagkakataon, lalo na't madalas na nasa malayong destinasyon ng tatay ko noon na nagtatrabaho bilang isang sundalo. Pero isang araw ay nagbago ang lahat, Papa Dudut. Isang hapon habang hawak ang isa na namang comics na pasalubong niya sa akin, isang nakakalungkot na balita ang ibinahagi niya sa akin, Papa Dudut. Kumusta ang paborito kong pamangkin, ha? May dala po ba kayong comics, Tito? Siyempre, meron. Makakalimutan ko ba yan? Eto, bagong-bago mula sa dyaryo kaninang umaga. Wow! Salamat po! Walang anuman. Pero bago mo basahin yan, may isa pa akong sorpresa sa'yo. Po, ano po yun, Tito?
Mawawala bang paborito mo? Eto, may donut din ako. Yay! Pero sa atin na lang to ha. Ikaw lang yung binilhan ko niyan kasi nagtitipid si Tito eh. Sige po, salamat po. Oh, kainin mo na. Sige po. At habang kinakain mo yan, sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Wala pa bang nababanggit ang Mama Marivic mo tungkol sa bago kong trabaho? Wala po. May bago po kayong trabaho? Oo, malapit na ako lumipat sa bago kong trabaho. Po, kailan naman po? Sa susunod na linggo na. Ayaw niyo na po ba sa dati niyong trabaho? Hindi naman sa ayaw. Nakakita lang ako ng mas magandang oportunidad. Ang problema, nasa malayong lugar eh. Malayo po. Oo, medyo malayo. Hindi lang pala medyo, sobrang layo. Talaga po? Gaano po kalayo? Alam mo ba kung saan yung Saudi? Hindi po eh. Saan po ba yun? Sa ibang bansa yun, sa Middle East, malapit sa Kuwait at Qatar. Hindi ko po alam kung saan yun eh. Basta, kailangan mo sumakay ng eroplano para makapunta dun. Wow! Sasakay po kayo ng eroplano? Gusto ko rin po sumakay ng eroplano. Pwede naman. Basta mag-aral ka lang ng mabuti at kapag matanda ka na, promise ko sa'yo, dadalhin kita sa ibang bansa. Tito, hindi po ba nakakatakot sumakay ng eroplano? Hindi ko alam. First time ko lang ding sasakay. Hindi po kayo natatakot? Hindi naman, pero syempre, kinakabahan din. Maliban sa kaba, mas nakakaramdam ako ng lungkot ngayon kasi malapit ko na kayong iwan. Kailan po ba kayo pupunta ng Saudi? Sa makalawa na. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo ng maaga para makapaghanda ka na. Uuwi din po ba kayo agad? Wawi, sa Saudi muna ako pansamantalang titira ng mahabang panahon. Ang ibig sabihin nun, matatagalan bago tayo magkita ulit. Wala munang comics o wala munang donut. Bakit po? Kung dadalasan ko yung pag-uwi ko dito sa Pilipinas, hindi ako makakapag-ipon yan. Kaya nga ako magtatrabaho sa ibang bansa para magkaroon tayo ng mas maayos na buhay. Hindi po ba pwedeng dito na lang kayo sa Pilipinas magtrabaho? Kasi masyadong mababang sinasahod ko dito eh. Kung hindi ako maghahanap ng ibang trabaho, hindi tayo aasenso. Pero huwag kang malungkot. Pangako ko sa'yo na pagkabalik ko dito sa Pilipinas, hindi na lang comics mula sa dyaryo ang ibibigay ko sa'yo kundi isang buong magazine na. Talaga po? Oo naman. Hindi lang yun. Ibibili din kita ng marami-raming laruan. Promise niyo po yan Promise. Basta i-promise mo rin sa akin na mag-aaral ka ng mabuti. Opo, mag-aaral po ako na mabuti. Tapos, huwag masyadong makulit para hindi laging nagagalit sa'yo si Mama Marivic mo ha. Opo. Ay, halika nga rito, payakap nga. Sige po. O halika na. Pasok na tayo sa loob. Tara po. Papadudot na lungkot ako sa biglaang pag-alis ni Tito Marlon. Malaking kawalan para sa amin ang presensya niya dahil siya na ang tumatayong ama ko lalo na noong mawala ang tatay namin matapos siyang mamatay sa serbisyo. 3 po kaming magkakapatid at sa pagkawala ng padre di pamilya namin ay hindi na po naging madali ang buhay namin. Teacher ang mama ko, isang propesyon na puno ng dangal. Pero aminadong kapo sa sahod lalo na't may 3 siyang batang kailangang pakainin, pag-aralin at palakihin. Kahit malayo ay hindi naman kami pinabayaan ni Tito Marlon. Sa mga unang taon niya sa Saudi ay palagi siyang nagpapadala ng sulat sa amin. Sobrang mahal pa kasi ng bayad sa mga overseas call noong 90s, kaya kahit gusto naming siyang makausap sa telepono ay hindi namin magawa. Isa pa ay wala naman kaming landline noon kaya matyaga na lamang kaming naghihintay sa mga dumarating na sulat nito. Sa mga panahong yon ay si Tito Marlon ang naging katuwang ni Mama sa pagpapalaki sa amin. Siya ang umaalalay sa amin hindi lang pagdating sa pinansyal kundi pati na rin sa pagmamahal at pag-aaruga. Kapag ipid si Mama ay si Tito ang unang tinatakbuhan niya. Walang reklamo, walang tanong, basta kung ano ang kaya niyang ibigay ay palagi niya itong ibinibigay.
Mabili po tayo ng trumpo. Saka na anak, wala na akong natirang extra dito eh. Pinambili ko na ng prepaid card. Sige na po. Shh, tumahimik ka muna dyan. Tatawagan ko lang ang tito mo. Si Tito Marlon po. Oo. Hello? Ate Marivic, bakit ka napatawag? Marlon, busy ka ba? Hindi naman, day off ko ngayon. Bakit? Mama, pakausap din ako kay Tito. Sandali lang anak, magkausap pa kami ng tito mo. Uy, si Wawi ba yung naririnig ko? Oo, sinama ko siya sa pamamalengke. Ang kulit! Yun palang tungkol sa hinihingi ko. Kailan mo kaya yun maipadadala? Naku, kailangan mo na ba ngayon? Oo, sana. Pandagdag sa matrikula ng bata. Oo, sige. Ipapadala ko mamaya. Ipapa-door to door ko na lang para hindi nyo na kailangan pumila sa remittance center. Marlon, salamat ah. Babayaran ko rin yan kapag nakaluwag-luwag na ako. Huwag mo nang intindihin yun. Ang importante, makapag-aaral ng maayos sa mga bata. Ate, kausapin ko nga si Wawi. Oh, sige. Pero bilisan yung mag-usap ha kasi baka maubos na tong load. Kapag namatay na yung tawag, ibig sabihin wala nang load ha? Sige. Oh, Wawi, gusto ka raw makausap ng Tito Marlon mo. Hello po, Tito. Hello! Kumusta na ang paborito kong pamangkin, ha? Nandito po kami sa palengke ngayon ni Mama. Nabanggit niya yan ng mama mo. Sabihin mo sa kanya, ibili ka niya ng donut habang nandyan pa kayo. Dadagdagan ko na lang yung ipapadala kong pera. Huwag na po donut, Tito. Trumpo na lang po. Trumpo? Marunong ka bang gumamit nun? Opo, lagi ko po nilalaro yung trumpo ng kaklase ko eh. O sige, sabihin mo sa mama mo, ibili ka ng trumpo. Yes! Sige po, salamat po, Tito. Nga pala, may papakilala ko sa'yo, Wawi. Sino po? Eto, kausapin mo siya. Hello, Wawi. Hello po? Sino po kayo? Ako si Carla. Tawagin mo na lang akong Tita Carla. Kapatid din po ba kayo ni Mama? Hindi. Special friend ako ng Tito Marlon mo. Paano po kayo nagkakilala? Gusto mo ba? Ikwento ko sa'yo? Opo. Sige. Una kong nakilala ang Tito Marlon mo sa isang pila habang bumibili ako ng pagkain. 1994 yata yun o 1995. Hindi ko na maalala. Miss, are you the last in the line? Yes. Oh, okay, very good. They said the shawarma here is delicious. I want to try one. Yes, it's really good. That's why there's a long line. I guess you already, ano ba English ng suki? You're a suki now? You know, a repeat customer? Oo, parokyano na nila ako. Teka, Pinoy ka? Hindi ba halata? Ang puti kasi ng balat mo, matangos pa ang ilong. Akala ko, foreigner ka. Hindi ako taga-lokal dito. Pero half Indian kasi ako, kaya siguro mukha akong taga rito. Ay, naku, pa-English pa ako. Pilipino ka rin pala. Galing mo nga magsalita sa English eh. Marlon pala. Carla, Matagal ka na rito? 2 taon na rin. Ikaw? Bago pa lang, mag-iisang taon pa lang. Anong trabaho mo rito? Nurse ako rito. Ako naman sa construction. Kumusta naman ang buhay dito? Maayos naman kahit papaano. Medyo nakaka-homesick pero wala tayong magagawa. Kailangan natin kumayod para sa pamilya. Alam mo, totoo yan. Homesickness talaga ang kalaban sa mga tulad natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero mabuti nga may mga ganitong lugar na tinatambayan ng mga Pinoy. Kahit papaano, nakakakita tayo ng mga kababayan natin. Oo, sobrang laking tulong nito para sa atin na malayo sa pamilya. Hindi man tayo magkakadugo, pero parang pamilya na rin tayo dahil pare-pareho tayong nasa banyagang lugar. Natumbok mo.
Pagkatapos ng pagkikitang yon nila Tito Marlon at Tita Carla ay mabilis silang naging magkaibigan at kalaunan ay pumasok sila sa isang relasyon. 10 taon din pong nagtrabaho sa Saudi si Tito Marlon bago niya naisipang bumalik ng tuluyan dito sa Pilipinas noong 2004. Ang sabi niya ay sapat na raw ang mga taon ng pagkayod niya sa abroad at panahon na para umuwi at magtayo ng sarili niyang negosyo. Kasama niyang umuwi sa bansa si Tita Carla na kalaunan ay naka-live-in niya. Papadudot, isang restaurant ang ipinatayo nilang negosyo gamit ang perang naipon nilang dalawa sa loob ng isang dekada. Noong panahong yon ay 16 anyos na ako. Nasa kolehiyo na at may sarili ng muwang sa mundo. Aaminin ko po, Papadudot, na meron ng awkwardness sa pagitan namin ni Tito Marlon noong umuwi ito. Hindi na kasi kami kasing close katulad noong bata ako dahil mahabang panahon din kaming nawala ng komunikasyon lalo na noong busy siya sa Saudi. Madalang na lang siyang tumawag noon at never din siyang umuwi para magbakasyon. Nasanay na lang din ako na wala na siya sa buhay ko kaya naman noong bigla siyang umuwi ay hindi ko alam kung paano ko siya i-welcome. Subalit, noong nakauwi si Tito Marlon, ay sinubukan niyang bumawi. Siniguro niyang maibabalik din namin ang pagiging malapit namin sa isa't isa katulad ng dati. Kasabay nito ay mas nakilala at napalapit din ako sa kinakasama niyang si Tita Carla. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Maraming ipon si Tito Marlon mula sa pagiging OFW niya. Sa katunayan, sa isang malaki at magandang apartment pa nga sila tumira ni Tita Carla noong kakauwi pa lamang nila galing sa Saudi. Maliban sa restaurant na pinatayo nila ay nagpautang din si Tito sa mga kaibigan at kakilala niya. Bukod doon ay marami rin siyang ibinentang alahas noon kaya naman hindi na nakapagtataka na dala-dalawa ang gamit ni Tito Marlon na kotse ng mga panahong yon. Ganon siya kayaman, Papadudot. Pero kahit na napakataas na ng estado niya sa buhay ay never siyang nagyabang. Nanatili siyang mapagkumbaba at mabait sa kapwa niya. Sa katunayan, si Tito Marlon pa mismo ang nagpatuloy sa pagsuporta ng aking pag-aaral sa kolehiyo. Nang dahil po sa kanya ay umayos ang buhay namin. Hindi ko ikakaila na malaki ang naging tulong niya sa pamilya namin. Lagi niya kaming dinadalhan ng grocery noon at tuwing nagkakaroon sila ng out-of-town trip ni Tita Carla ay sinasama niya kaming mga pamangkin niya. Subalit sa kabila ng tagumpay na tinatamasa ni Tito Marlon noon, unti-unti rin siyang kinapitan ng sunod-sunod na dilubyo sa buhay. Papadudot, taong 2008, graduating na ako noon nang unang dumating ang matinding problema sa buhay nila Tito Marlon at Tita Carla. Pinagbabawalan, Carla. Ang gusto ko lang gawin mo, kontrolin mo yung paglulustay mo ng pera natin. Bakit? Ikaw lang ba ang may karapatan sa pera natin? Hindi yun ang gusto kong palabasin. Tito Marlon? Oh, Wawi. Anong ginagawa mo rito? Nag-text po ako sa inyo kanina. Sabi ko, dadaanan ko po sana yung pambayad sa tuition. Sige, sandali lang. Maupo ka muna. Salamat po. Yan! Kapag ganyang usapan, ang bilis mong magdesisyon. Labas agad ng pera. Tapos ako, bawal? Carla, mamaya na natin to pag-usapan. Hindi! Pag-uusapan na natin to ngayon. Ano? Nahihiya ka na marinig ng pamangkin mo itong pananakal na ginagawa mo sa akin? Anong pananakal? Pananakal na ba tong kagustuhan ko na magtipid tayo? Mahirap pa na maghigpit sa pera para kapag nagka-problema tayo, may mauhugo tayong panggastos? Kaya nga tayo nagpapakapagod sa Saudi para ma-enjoy natin tong buhay natin dito sa Pinas, di ba? Tapos ngayon, ayaw mong magsaya ako gamit yung sariling pera na pinaghirapan ko sa ibang bansa.
Ang hirap mo namang umintindi. Kaya paulit-ulit na lang tayo. Tito, balik na lang siguro ako mamaya. Hindi, teka. Hintayin mo na yung pera. Kukunin ko na. Sige po. So anong tawag dyan sa ginagawa mo? Paghihigpit din ba yan, ha? Tuition? Anong ambag din sa buhay natin? Hoy, huwag mong itulad tong ginagawa ko sa pagsusugal mo, ha? Anong pinagkaiba ng ginagawa mo sa ginagawa ko? Ha? Pareho naman tayong naglulustay ng pera. Para to sa kinabukasan ng pamangkin ko. Hindi ito para sa wala lang. Para sa wala lang? Marlon, walang masama kung piliin ko namang pasayahin ang sarili ko. Mahirap pang suportahan yun. Alam mo, susuportahan kita sa ibang bagay na gusto mo, pero dito sa panunugal mo, hindi ko hahayaang malulung ka sa bagay na yan. Lalo na kung nakikita kung unti-unti nang sinisira ng sugal na yan yung buhay mo. Sinisira? Ayos ka lang ba, ha? Sa paanong paraan, Marlon? Akala mo ba hindi ko alam na lubog ka na sa utang? Nakuusap ko yung isa sa mga pinagkakautangan mo. Hindi pa ba sapat yun ang maging rason para sabihing sinisira mo na yung buhay mo? Huwag mong problemahin ang mga utang ko dahil babayaran ko rin yung mga yun. Talaga? Kaya pala sa akin na sila lumalapit para singilin ka kasi ilang araw mo na silang pinagtataguan? Alam mo, Marlon, napakabilis mong mamuna sa mga mali sa buhay ko. Pero ni minsan, narinig mo ba ako na nagreklamo sa mga ginagawa mong mali? Wala akong ginagawang mali. Ayan o! Si Wawi! Simula bata, pinagkakagastusan mo na siya. Never! Hindi ako nagreklamo. Alam mo yan. Hanggang ngayon, pati tuition, ikaw ang nagbibigay. May narinig ka ba sa akin? Wala, di ba? So bakit ako? Ako yung mali, pero ako naman yung ginagamit ko para sa sarili ko. Sumusobra ka na. Huwag mong idamay si Wawi dito sa away natin. At bakit hindi? Total, pinag-uusapan na natin ang tungkol sa pera. Mabuti pang ilabas na natin lahat ng problema para matapos na to. Pamilya ko si Wawi. Hindi lang siya basta kung sino na pinagkakagastusan ko. Yan ang mahirap sa'yo eh. Kung sa'yo, okay lang. Pero kung ako, hindi. Aba, wow! Ang galing mo, ha? Di ba mamaya na natin ito pag-usapan, nakakahiya sa bata, oh. Ganyan ka naman palagi eh. Magsisimula ka ng away, tapos kung wala ka nang maisagot, mamaya na lang. Huh, bahala ka, Marlon. Nakakasawa ka na. Buisit! Hoy! Saan ka pupunta? Dun sa malayo! Yung hindi ko maririnig yung pagbubunganga mo! Papadudot kung ano man po ang mga narinig ko noong araw na yon ay sinolo ko na lamang po ito. Ayaw ko po magsalita o magkwento sa ibang tao dahil alam kong makadadagdag lamang yon sa gulo. Sa halip ay tinuloy ko na lamang ang pagbubuhos ko ng atensyon sa pag-aaral ko para sa ganon ay hindi masayang ang tulong na ibinibigay sa akin ni Tito Marlon. Sa mga sumunod na taon ay nasaksihan ko kung paanong unti-unting bumagsak ang magandang buhay ni Tito Marlon. Dahil sa pagkalulong ni Tita Carla sa sugal ay nabaon sila sa utang. Ang mga ari-arian na naipundar ng dalawa ay unti-unting nawala na. Ang mga sasakyan at natitirang alahas ni Tito Marlon ay isa-isa na niyang ibinenta, makabayad lamang sa utang. Hindi pa nakatulong na tinakbuhan din siya ng mga taong may utang sa kanya. Mga kaibigan na pinagkatiwalaan. Ngunit sa huli bigla na lamang naglaho na parang bulak. Ang relasyon nila Tito Marlon at Tita Carla ay mayahalin tulad ko sa isang basong puno ng crack. Konti na lang ay malapit na itong mabasag. Lagi ko silang nakikitang nag-aaway noon, Papadudot. O anak, nakauwi ka na pala. Kumusta ang trabaho? Maayos naman po. Nakakapagod pero wala naman trabaho hindi nakakapagod eh. Suman po. May nakita ako nagtitinda ng suman kanina sa daan kaya bumili na ako ng pangmerienda. Ay, patikim nga. Matamis ba yan? Opo, masarap i-partner sa kape. May tao. May inaasahan ka bang bisita? Wala po. Sino kaya yun? Ay, sandali, nandyan na. Oh, Marlon! Ate, busy ka ba? Pwede ba kitang makausap? Hindi naman. Halika, pumasok ka. Oh, Tito Marlon. Merienda na po. Kain po muna tayo.
Salamat, Wawi. Pero busog pa ako. Ano palang sadya mo? Balita ko, hindi kayo nagbukas ng resto ngayon Oo, pinag-day off ko na muna yung staff ko. Medyo tumalang kita ngayon eh. Sayang lang yung ipapasahod ko. Maulan din po kasi nitong nagdaang araw eh. Kaya siguro mas gusto na lang muna ng mga taong manatili sa mga bahay nila. Ano na nga siguro. Ang totoo nga niyan, masakit man sa loob pero nagtanggal na rin kami ng 2 tao dun sa resto. Bakit naman? Hindi na kumikita eh. Wala nang bumabalik na pera. Naku, babalik din yan sa dati kapag natapos ng tag-ulan. Ano ate, may ano ka ba dyan? May ekstrang pera ka ba na pwedeng ipahiram? Pandagdag lang sana sa mga bayarin. Ilang buwan na kaming hindi nakakapagbayad sa renta sa apartment eh. Naku, kababayad ko lang din ng tubig at kuryente. Kahit 3,000 lang sana. Ako na po. Meron po akong extra dito. Ito po, 4,000 po yan. Salamat Wawi, babayaran ko rin to agad kapag nagkapera ako ha. Huwag nyo na po munang isipin yan. Bayaran nyo na lang po pag nakaluwag-luwag na kayo. Nakakahiyaman pero salamat. Salamat, malaking tulong to. Wala po nga naman. Sa dami ng naitulong nyo sa akin, dapat lang din na magbalik ako sa inyo. Sabi na nga ba nandito ka eh? Carla? Hindi ka talaga nakinig sa akin? Carla, halika muna, magmerienda tayo. Salamat na lang pero kailangan kong makausap itong kapatid mo. Carla, sa bahay na lang tayo mag-usap. Huwag kang manggulo dito. At bakit pa natin iuuwi to, ha? Total, nandito na lang din naman tayo. Di dito na natin pag-usapan. Kasi hindi ka naman nakikinig sa akin. Carla, please. Please? Nung ako ang nakiusap sa'yo, nakinig ka ba? Hindi, di ba? Sabi ko sa'yo, aayusin natin tong problema natin ng tayo lang. Bakit nandito ka? Humihingi ng tulong sa kapatid mo. Wala namang problema sa paghingi ng tulong. Hindi! Malaking problema yon. Alam mo kung bakit? Kasi gustong ipamukha sa akin ng kapatid mo na wala akong kwenta. Na kailangan pa niyang humingi ng tulong sa ibang tao. Hindi naman sa ganon, Carla. Ganon yon! Gusto mong magmukha tayong kawawa. Gusto mong palabasin sa ibang tao na kasalanan ko lahat. Kaya tayo nagkakaganito ngayon. Tapos ano? Ikaw tong magaling kasi ikaw yung gumagawa ng paraan para malutas tong problema natin. Abay, ang galing! Ang galing mo! Carla, kung nahihirapan kayo, natural lang na lumapit sa pamilya. Walang kaso yun sa amin. Magkapatid nga talaga kayo ni Marlon. Pareho kayong hirap mag-gets yung pinupunto ko. Mawalang galang na po, Tita Carla. Pero parang sumasobra naman na po kayo sa mga pinagsasasabi niyo. Huwag niyo po sanang pagsalitaan ng ganyan ng mama ko. Huwag kang makialam dito, Wawi, ha? Away ito ng matatanda. Hindi sana ako makikialam kung mag-usap-usap kayo ng maayos. Hindi yung nagsisigawan at nagsisiraan kayo. Huwag mo akong pagsabihan kung anong gagawin ko. Tandaan mo, pera namin ang nagpalaki sa'yo. At kung... Tama na! Sinabing tama na! Wawi, hayaan mo na kami rito. Ikaw naman, Carla, mahiya ka naman. Dito ka pa talaga nang gugulo? Ako ba talagang... Halika na! Umuwi na tayo! Aray! Iwan mo nga ako! Papadudot awang-awa po talaga ako sa tito ko nung mga panahong yon. Kahit kailan ay hindi ko siya nakitang pumalag o sumagot ng masama kay Tita Carla tuwing nag-aaway sila. Nasasagot niya ito paminsan-minsan pero yon ay para depensahan lamang ang sarili niya. Ang sabi sa akin ni Tito ay mas gugustuhin na lamang niyang tiisin ang lahat kesa masira ang relasyon nilang dalawa ni Tita Carla. Sa kabila raw kasi ng mga pagkakamaling ginawa nito ay nananatili pa rin ang pagmamahal niya para kay Tita Carla. Kitang-kita ko noon kung paano dumating si Tito Marlon sa pinakamababang yugto ng kanyang buhay. Mula sa isang malaking apartment ay lumipat sila sa mas maliit na paupahan. Ang dating restaurant business nila na pinipinahan ay unti-unting nalugi at wala na siyang nagawa kundi ang isarado na lamang ito dahil hindi na kumikita ang negosyo niya. Nakakalungkot na makita na ang dating taong mapera, ginagalang at may kaya ay bigla na lamang naging simpleng pobre. Pero kung iniisip ko noon na yun na ang pinakamasaklap na pangyayari sa buhay ni Tito Marlon ay nagkakamali ako.
dahil may mas ibabagsak pa pala siya, Papa Dudut. At lahat ng yon ay dahil sa kinakasama niya na si Tita Carla, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isang araw ay nabalitaan ko na lamang na wala na pala sina Tita Carla at Tito Marlon. Ang sabi sa amin ni Tito ay hindi na raw kinaya ni Tita Carla ang hirap ng buhay na pinagdadaanan nila kaya inayawan na niya si Tito dahil wala na itong maibigay na ginhawa. Para bang noong nawala ang pera at negosyo ni Tito ay nawala na rin ang pagmamahal ni Tita Carla sa kanya. Doon ay tuluyang bumagsak si Tito, Papa Dudut. Halos mabaliw siya sa bigat ng problemang magkakasabay na dumating sa buhay niya. May pagkakataon noon, tuwing dumadalaw siya sa bahay ay nakikita ko siyang nakatulala na lamang na parabang nawala na siya ng pag-asa sa kanyang buhay. Dumating nga siya sa punto na hindi na niya kaya pang umupa ng sariling tirahan. Kaya si Mama na mismo ang nagmagandang loob na pinatira niya si Tito sa bahay namin. Doon ko na po mas nasaksihan kung papaanong halos lamunin ng kalungkutan si Tito Marlon. Ako ang naging sandalan ni Tito noong siya'y depressed. Ako ang kasama niya sa mga gabing hindi siya makatulog. Ako ang kausap niya kapag gusto niyang maglabas ng sama ng loob. Yun na lang kasi ang tanging maitutulong ko sa kanya para kahit papaano ay maibsan ang bigat ng nararamdaman niya. Tito, huling bote na po to. Last shot ko na to ha. Hindi. Isang bote pa dyan. Check mo sa supot at binili ko eh. Ay, meron pa nga. Kaya niyo pa po ba uminom? Mukhang lasing na kayo eh. Kaya ko pa. Mawalalaan. Sige, kayo po bahala. Pero pahinga muna tayo saglit. Mamaya na natin buksan tong isa. Para naman di mabigla tong atay natin. Nagulat nga ako, nakakasabay ka na rin sa inuman. Di ko akalain na darating tayo sa puntong to na maghaharap tayo sa inuman. Parang kailan lang, nung donut lang kinakain mo eh. Tapos ngayon, tumutungga ka na rin ng alak. Bilis nga po ng panahon eh. Mabilis nga. Sa sobrang bilis. Hindi ko tuloy alam kung paano napunta sa ganitong sitwasyon tong buhay ko ngayon. Patunay lang po yan na hindi natin hawak yung kapalaran natin. Di rin. Nasa atin yung desisyon kung paano natin patatakbuhin yung kapalaran natin. Bawat galaw natin may epekto yan. Bawat pasya, bawat liko. Parang domino yan na kapag nagkamali ka lang, babagsak lahat. Pero Tito, paano yung mga bagay na di natin kontrolado? Tulad ng pag-iwan sa inyo ni Tita Carla. Hindi mo naman pinili yun eh. Totoo. Totoo, may mga bagay na hindi mo hawak. Desisyon ng ibang tao, aksidente, sakit. Pero kahit hindi mo kontrolado ang sitwasyon, kontrolado mo kung paano ka tutugon. So, lumalabas na parang kalahati ng kapalaran natin tayong gumagawa. Tama! Tama! Ang kapalaran parang biyahe lang yan sa daan. Ikaw ang may hawak ng manibela pero hindi ikaw ang may hawak ng traffic at nung ulan. Ang kaya mo lang gawin, magmaneho ng maayos. Umiwas sa aksidente at magdasal na makarating ka ng ligtas sa paroroonan mo. Sa tingin niyo po, wala na ba talaga kayong pagkakataon na magkabalikan ni Tita Carla? Hindi ko alam. Yun ang hindi ko hawak. Pero kung kayo yung tatanungin, gusto niyo pa rin po bang magkabalikan kayo? Oo naman. Mahal ko siya.
Hindi ko nga alam kung bakit sa dami ng mga maling nagawa niya, willing pa rin akong magbulag-bulagan para sa kanya. Parang di naman po maganda yung ganong klase ng mindset. Yung hayaan nyo na lang siya magkasala. Ako, alam ko yan. Sobrang mali. Pero ganun talaga siguro kapag mahal mo ang isang tao eh. Kahit ilang ulit ka pa niyang saktan, titiisin mo lahat. Makasama mo lang siya. Hindi po ba dapat kung talagang mahal ka ng tao, di ka niya hayaang masaktan ng paulit-ulit? Tama naman. Yan ang isang bagay na isa puso mo. Kapag ikaw na ang umiibig, ha? Huwag mo akong tularan kung ayaw mong mangyari rin sa'yo itong nangyari sa akin. May chance pa rin naman po kayo para ayusin tong estado nyo ngayon eh. Di pa naman po ito katapusan. Katulad nga sabi nyo, di ba? Hawak natin ang kapalaran natin. May pagkakataon pa rin po kayo para ayusin ang inyo. Sa tingin mo? Tawagan ko kaya ngayon si Carla, no? Baka naman kaya pa naming maayos to. Ay, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Kasi... Sige na, tatawagan ko siya. Sigurado po ba kayo? Nakainom po kayo, ha? Eh di mas mainam para masabi ko ang totoong nilalaman nitong puso ko. Bahala po kayo. Tawagan ko na siya. Ayaw talagang sagutin ah. Baka busy. O baka tulog na. Hindi. Kilala ko si Carla, hindi yun natutulog ng maaga. Ayaw lang talaga akong makausap nun. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ano po? Ayaw na talaga niya. Halos 2 dekada. Tapos dahil lang sa pera. Itatapon na lang niya basta yung pinagsamahan namin. Naghihirap lang yung tao. Nag-alsabalutan na siya. Paano ko yung tatanggapin? Ha? Paano? Hindi ko po alam. Hindi ko masabi kung ano ba yung dapat kasi wala naman po ako sa sitwasyon niyo para maintindihan ko yung pinagdadaanan niyo eh. Hindi ko alam kung anong bibigay ko sa inyong payo. Buksan mo na lang yung isa pang bote. Baka lasing na lang tayo. Hanggang sa mamanhid itong puso ko. Dahil sa sunod-sunod na masasamang pangyayari sa buhay ni Tito Marlon, ay mabilis na nagbago ang ugali nito. Ang dating masiyahin at puno ng siglakong tiyuhin ay naging tahimik na. Hindi na siya gaanong lumalabas ng bahay noon dahil nahihiya na raw siyang ipakita ang mukha niya sa publiko. Tuwing kumakain kami ay tinitipid din niya ang pagkain niya dahil ayaw niyang maging pabigat sa amin kahit na paulit-ulit siyang sinasabihan ni Mama na huwag na niyang isipin ang mga bagay na yon. Sa mga sumunod pang mga buwan, unti-unting nagbago ang mga galaw ni Tito Marlon. Minsan ay bigla na lamang siyang gigising sa kalagitnaan ng gabi at maglalakad palabas ng bahay na para bang may hinahanap. May mga pagkakataon ding naririnig namin siyang mag-isang nagsasalita o kaya'y parang may kinakausap kahit na wala namang tao sa paligid niya. Unti-unti ay lumayo siya sa mga kaibigan at maging sa amin mismong pamilya niya. Hindi na namin siya nakakausap ng maayos dahil para bang palaging nasa iba ang atensyon nito. Ginawa ko po ang lahat ng makakaya ko bilang pamangkin para matulungan siya sa mga pinagdaraanan niya. Lagi ko siyang kinakausap at sinasamahan kapag mag-isa siya. Ipinapadama ko sa kanya na hindi siya nag-iisa sa buhay, Papa Dudut. Pero sa kabila ng mga effort ko ay tila ba mas lumala pa ang sitwasyon ni Tito Marlon, Papa Dudut.
dito, Ma? Hindi ko nga alam eh. Bigla na lang silang dumating na ganyan na si Marlon. I-report po siya ng mga tao sa palengke. Tumatakbo daw po siyang nakaubad eh. Diyos ko, Marlon, ano ba tong pinaggagawa mo? Pero bakit po siya nakagapos? Eh, nagwawala po eh. Nasuntok nga niya po ako sa mukha oh. Hindi ako nagwawala! Hindi nyo lang ako naiintindihan! Marlon, huminahon ka! Pasensya na po sa abala. Kami na pong bahala sa kanya. Maraming salamat po. O eh, pakibantayan na lang po siya sa susunod ha. Opo, salamat. Pasensya na po ulit. Halika na, pumasok na tayo. Hindi! May gagawin pa ako sa labas eh! Tito, magbihis na po muna kayo. Para umalmay ang isip nyo. Tara na po sa loob. Pawis na po kayo. Magbibihis lang ako. Tapos lalabas na ako. Opo, sige. Kayo na po bahala. Kayo pong bahala. Tayo na. Marlon naman, ano na bang nangyayari sa'yo, ha? Bakit mo naman to ginagawa sa sarili mo? Huwag kayong maniwala sa pinagsasasabi ng taong yun. Hindi ako nagwawala. Pero hindi maganda yung ginagawa mong naguhubad ka sa harapan ng maraming tao. Naiinitan ako eh. Gusto ko na magpahinga. Pupunta na ako sa kwarto. Sige po, mabuti pa nga po. Ma, ako na bahala kay Tito. O sige, bantayan mong maigi ang tito mo, ha? Huwag na huwag mo nga hayaang makalabas. Hindi natin alam ano pang pwede niyang gawin. Anak, kumusta na ang tito mo? Nagpapahinga na po siya sa kwarto, Ma. Mabuti naman. Kanina pa ako hindi mapakali. Ano po bang ginagawa niya sa palengke? At bigla po niyang naisipang lumabas hindi naman siya lumalabas ng bahay. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko naman siya napansin na lumabas kanina. Akala ko nasa kwarto lang siya. Nagulat na lang ako nung bigla siyang dalhin dito ng mga tanod. Akala ko nga kung ano nangyayari kanina eh. Wowie, nag-aalala ko para sa tito mo. Para bang iba na yung mga ginagalaw niya eh. Para bang nababaliw na siya? ayoko mang aminin pero parang gano'n na nga yung nakikita ko. Nag-aalala lang ako na baka kung anong magawa niya sa sarili niya. Kung hindi man sa sarili niya, sa ibang tao. Hindi po natin alam kung ano ba talaga ang totoong pinagdadaanan ni Tito Marlon. Kasi sa mga nakikita ko, baka hindi pa rin talaga niya matanggap yung pag-iwan sa kanya ni Tita Carla. Pati na rin yung biglaang pagbabago ng buhay niya. Baka hindi na nakayanan ng utak niya yung mga nangyayari. Ano bang pwede nating gawin sa kalagayan niya ngayon? Hindi ko kaya mas maganda kung magpakonsulta na lang tayo sa espesyalista. Kung totoo mang nagkakaroon siya ng problema sa pag-iisip, mabuting agapan na natin yun. Baka naman may ibang paraan pa. Ayokong ipasok si tito mo sa mental eh. Ma, hindi naman agad ibig sabihin na ipapasok siya sa mental hospital pag nagpakonsulta tayo. Pwede namang dalhin muna siya sa doktor para matingnan kung ano ba talaga ang kalagayan niya. Kausapin ko kaya si Carla. Baka sakaling siya ang makatulong kay Marlon. Hayaan niyo na po si Tita Carla. Baka mas lalo lang lumala ang sitwasyon pag dinamay pa natin siya dito eh. Isa siya sa mga dahilan kung bakit nagkakaganon si Tito. Kaya siguro magandang ideya kung pagtagpuin ulit silang dalawa. Kung bakit naman kasi ganito pang naging takbo ng buhay nilang dalawa eh. Huwag na po natin problemahin ang tapos na. Mag-focus na lang po tayo kay Tito dahil mas kailangan niya tayo ngayon. O sige, kakausapin ko siya kapag kumalma na siya. Sana pumayag siya sa plano natin. Susubukan ko rin po siyang kausapin kapag may oras. Kailangan niya to. Kailangan niya tayo. Papadudot noong kinausap namin si Tito Marlon tungkol sa plano namin ay pumayag naman siyang magpatingin sa doktor. Pero sa pagsapit ng araw kung kailan ay ipapatingin na dapat namin siya ay bigla na lamang siyang nawala. Naiwan sa kwarto nito ang kanyang cellphone, wallet at iba pang mga importanteng gamit niya kaya inakala naming lumabas lamang siya. Pero hindi na po siya bumalik pa, Papadudot. Agad po kaming humingi ng tulong sa otoridad. Nagtanong-tanong din kami sa mga kaibigan at kapitbahay kung nakita ba nila si Tito Marlon.
Halos ikutin na namin ang bawat sulok ng lugar na posibleng pinuntahan niya pero wala kaming nakuhang sagot kung nasaan siya. Noong sumikat na ang social media ay sinubukan ko rin siyang hanapin doon. Pero biguan pa rin ako. 14 na taon na ang lumipas simula noong huli naming nakita si Tito Marlon. At hanggang ngayon ay wala pa rin kaming balita tungkol sa kanya. Hindi nga po namin sigurado kung buhay pa ba siya o wala na siya sa mundong ito. Sa kabila ng lahat ng ito ay nananatili pa rin ang pag-asa sa puso namin na darating din ang araw na magkikita-kita pa rin kami. Papa Dudut, ito na po ang wakas ng kwento ko. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Wawi. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.